Ngayon, pag-uusapan natin ang top 5 na misteryong hindi pa nareresolba na naitala sa kamera. Ang security camera na nakalagay sa Putney Bridge sa timog kanluran ng Londres ay nakakuha ng isang bagay na wala talagang lohikal na paliwanag. Isang 33 taong gulang na babae, kalmadong naglalakad, ay biglang itinulak ng runner na dumarating mula sa kabilang direksyon. Marahas siyang itinulak ng lalaki papunta sa mga sasakyan at muntik na siyang masagasaan ng isang double-decker na bus. Sa kabutihang palad, nagawa ng driver na iwasan ang babae, kaya ilang gasgas lang ang tinamo niya. Samantala, basta na lang nagpatuloy sa pagtakbo ang lalaki na parang walang nangyari at hindi man lang tumigil. May ilang pasahero ng bus na kumuha ng litrato sa kanya habang dumadaan siya, pero hindi pa rin siya nakikilala o nahuhuli ng pulisya. Sinabi ng babae na hindi niya kilala ang umatake sa kanya at wala rin siyang ideya kung bakit siya inatake ng ganoon. Number 4. Ang pagkawala ni Emma Filipov ay matagal nang nagpapagulo sa mga pulis at investigador at itinuturing itong isang tunay na misteryong hindi pa nareresolba. Noong ika-20 ng Nobyembre 2012, nakita si Emma sa isang security camera na nagre-rehistro sa isang samahang Kristiyano. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang kilos dahil 6 na beses siyang lumabas ng gusali sa loob ng ilang minuto. Palaging nakatingin siya sa paradahan na para bang may hinahanap siyang tao na maaaring sumusunod o naghihintay sa kanya sa labas. Makaraan ang ilang araw, madaling araw ng ika-27, pumasok si Emma sa tindahan at bumili ng $200 na prepaid card. Sa video, nag-aalangan siyang lumabas ng tindahan at tumitingin sa kalsada. Pagkatapos, bumalik ulit siya sa tindahan at sa pagkakataong ito ay bumili siya ng disposable na cellphone na maaaring gamitin ng hindi nagpapakilala. Sa totoo lang, medyo kakaiba ito dahil si Emma ay hindi pa nagkaroon ng ganitong klaseng ugali noon. Muli, nakita si Emma sa mga kamera na kumikilos ng kakaiba. Bago umalis sa tindahan, ilang beses siyang sumilip sa bintana na parang may naghihintay sa labas. Sa huli, lumabas siya ng tindahan at nakatagpo niya si Dennis Quay. Isang kakilala ang tumawag sa pulis para sabihin na may isang babae na nasa panganib. Dahil kakaiba ang kilos nito at palinga-linga na parang may hinahanap na tao. Nang dumating ang pulis at tinanong siya, sinabi niyang ayos lang siya at nang makita nilang hindi siya delikado sa iba o sa sarili niya, pinayagan siyang umalis. Ito na ang huling beses na nakita si Emma. Ilang linggo ang lumipas. Isang lalaki ang naitala ng security camera na pumapasok sa isang tindahan ng damit sa Vancouver. May hawak siyang wanted poster ni Emma na pinunit niya sa labas ng tindahan. At galit na galit at kinakabahan, sinabi niya sa tindera na si Emma ay nobya niya at gusto lang niyang pabayaan na ito. Pagkatapos ay umalis siya sa tindahan at hindi na siya natagpuan ng pulisya para maimbestigahan. Sa unang tingin, parang kwento lang ng isang paranoid ang kay John lang. Pero siguradong mapapahanga ka kapag narinig mo ito hanggang dulo. Iniisip ni John na may nag-iimbestiga at nangungulit sa kanya matapos siyang maglabas ng ilang artikulo sa lokal na pahayagan. Kino-question niya ang Departamento ng Pulisya ng Fresno sa California. Sinasabing naglalagay ang mga pulis ng mga ilegal na tiket sa paradahan at dahil dito ay kumita sila ng milyon-milyong dolyar. Nagsimula si John ng mga matitinding pahayag na ang mga pulis ay nangungulit sa kanya at sinusubukang pasukin ang kanyang bahay para maglagay ng mga ebidensyang kriminal at maaresto siya. Lahat ng ito ay isinusulat niya sa isang dayaryo kung saan inilalagay niya ang mga ito at marami pang ibang akusasyon na mukhang masama, mga pahayag ng isang paranoid at deliryanteng lalaki. Pero dito na nagsisimulang maging talagang kakaiba ang kwento. Sinabi ni John na minomonitor ng pulisya ng Fresno ang bahay niya kaya naglagay siya ng surveillance camera sa labas para mag-record ng kalsada.
Ang naging resulta nito ay mga insidenteng hindi maipaliwanag at talagang kakaiba. Kinuhanan ni John ng larawan ang mga hindi niya kilalang tao na huminto ang sasakyan at naglakad sa harap ng bahay niya nang walang malinaw na dahilan. Dahil sa pagod sa panggigipit, nagsampa ng reklamo si John sa Internal Affairs ng pulisya laban sa lokal na pulisya at isang gabi ay may kakaiba siyang bisita. 3 patrol car ng pulisya ang huminto at ilang opisyal ang nanatili sa kabila ng kalsada habang nakatingin sa kanyang bahay. Ang pinakakakaiba ay ang video ni John kung saan huminto sa harap ng bahay niya ang isang itim na van na puno ng mga lalaki. Bumukas ang gilid na pinto at isang lalaking may kakaibang kamera ang nag-record sa bahay ni John. Mukhang ito ay isang thermal imaging camera na ginagamit para makita kung may tao sa likod ng mga pader. May nagsasabi na ito ay karaniwang kamera lang na may plataporma. Pero ang tanong, bakit huminto ang mga lalaki at kinukuhanan ng video si John? Bakit gamit pa nila ang komplikadong sistema ng kamera? May ilang tao pa nga na nagsasabing ang mga lalaki sa harapang upuan ay gumagamit ng cellphone at nag-uulat ng sitwasyon sa isang tao na nasa loob ng bahay. Noong ika-15 ng Enero, 2016, nagsimulang mag-post si John sa Facebook na naniniwala siyang papatayin siya ng pulisya. Pagkalipas ng isang araw, Enero 16, nag-post siyang muli ng babala at nag-udyok sa mga tao na maghanda ng armas. Nakiusap siya na samahan siya magdamag dahil naniniwala siyang pupuntahan siya ng mga iyon. Pagkalipas ng 4 na araw, natagpo ang patay si John na sinaksak ng 4 na beses at tinangkang sunugin ang bahay niya. Sa simula, opisyal na sinabi ng pulisya ng Fresno na si John ay pinatay dahil sa mga sugat ng saksak at posibleng inatake pa siya mula sa likuran. Kalaunan, itinanggi ng pulisya ang pahayag na ito at iginiit nilang si John mismo ang sumaksak sa sarili niya ng ilang beses. Maraming tao ang hindi naniniwala sa pangalawang bersyon ng pulisya at naniniwala silang masyadong kakaiba ang lahat ng ito. Ang totoo, posibleng ang isa siyang taong paranoid, pero ang pagiging paranoid ay hindi nangangahulugang walang nagmamanman o sumusunod sa kanya. Gusto kong iwan mo sa mga komento kung ano ang opinyon mo tungkol sa paksang ito. Kung naniniwala ka bang talaga bang pulisya ng Fresno ang may gawa o siya mismo ang nagtapos sa kanyang buhay. Si Laura Lucas ay bumalik sa kanilang bahay at nakatulog sa sofa, ngunit hindi niya inakala na hindi pala siya nag-iisa. Habang natutulog si Laura, isang babae ang pumasok sa kanilang bahay at nagnakaw. Sa video, makikita kung paanong dumaan ang babae sa tabi ni Laura na natutulog sa sofa, walang alam sa nangyayari, habang malayang naghahanap ng mahahalagang bagay ang magnanakaw sa bahay. Habang kinukunan ng security camera kung paano ninanakaw ang bag ni Laura, mga alahas at pera, makikita pa kung paano binati ng aso ni Laura ang babae. Sa kasamaang palad, bumalik siya sa bahay para nakawin ang susi ng kotse sa harap ng pinto. Dapat sabihin na nangyari lahat ito sa isang subdivision na may seguridad at sinasabing ligtas. Gayunpaman, nakalabas ang babae gamit ang kotse ni Laura nang hindi tinanong ng mga gwardiya. Sinabi ni Laura na wala siyang alam sa pagnanakaw, pero nang mapanood niya ang recording ng kanyang kamera, nagulat siya sa hindi magandang sorpresa. Bago panoorin ang video, nililinaw ko na walang nasaktan dito. Isang bagay na talagang nakakagulat dahil kitang-kita kung paano tumalon ang isang babae sa India sa harap ng tren habang papalapit ito. Gayunpaman, nang suriin ng mga manggagawa ng tren ang lugar, wala silang nakita. Walang katawan, dugo o anumang bakas. Mabilis na naiulat ang kwento at naging viral bilang isang misteryong hindi malutas. Pinag-uusapan nito ang totoong mga larawan ng pagkawala ng isang babaeng multo. Gayunpaman, ang totoong nangyari sa kwento ay medyo kakaiba. Muling ipinalabas ng isang Indian na istasyon ng telebisyon ang orihinal na video na nagpapakita sa babae habang naglalakad sa istasyon bago ang aksidente. Kaya maaari nating itanggi ang teorya na isa siyang multo. Bukod pa rito, nabanggit din ang tungkol sa isang pangalawang security camera na nagre-record mula sa ibang anggulo. Sa kamera, makikita kung paano nahulog ang babae. Sa kabutihang palad, bumagsak siya sa pagitan ng mga gulong ng tren
at nakalusot sa ilalim ng hindi napansin. Kalaunan, muling nakita siya sa istasyon ng tren at makikita na ligtas siya at malayo na sa pinangyarihan. Pero walang nakakaalam kung bakit niya ito ginawa at hindi pa rin siya nakikilala. At hanggang dito na lang ang video natin ngayon. Mag-subscribe at i-activate ang notifications para updated ka sa mga video. Kita-kits sa susunod!